Eto, umpisahan natin doon sa mga nakasuhan na DDS, mga boss. Ano, pinanood ko po yung mga ano, sabi nila, expect ko na yan, nakakasuhan ako si Trillanes. Attention lang ang gusto niyan dahil ano, tatakbo sa susunod na eleksyon, ano mga kababayan. Actually, tingin ko ngayon mga boss, Chief Amo Sir, tingin ko si dating Senador Trillanes, hindi na kailangan ng attention niyan. Yung tipo bang magpapapansin pa mga kababayan kasi mismong tao na ang nakakapansin sa kanila, mga bossing. Mismong tao na po ang nagkagaya po natin. Mismong tao na ang naghahanap sa kanila, no? Para alamin totoo yung mas katotohanan po, mga kababayan. Sabi, sanay na ako dyan eh. Banat ba sanay na ako dyan eh. Sanayan lang yan. So, ibig sabihin, mga kababayan, pag sanay na, lagi yatang nakakasuhan si Banat Bay, mga bossing. Ano po? Sanay na pala, hindi na apektado. Pero kung titingnan nyo po, no, doon sa kanyang camera, medyo may part na galit siya eh. Medyo may part na galit eh. Tapos parang hindi mo alam kung tutulo na yung luha o nangingilid na yung luha eh. Tayo po, mga bossing, bilang isang vlogger, meron po tayong hangganan. Hindi po yung banat dito, banat dyan, oy, di naman babawi yan. Politiko naman yan eh. Kahit ano sabihin mo dyan, dapat hindi siya babawi. Kasi babalikan natin siya na balat sibuyas siya. Ganun po kasi yung pinanlalaban ng iba, mga kababayan. Kaya po kami dito, mga boss, Chief Amo Sir, talaga pong sinasala naming maigi. Yung ibabalita namin, hindi po pwede na, sige, sabihin mo na lang kasi sinabi ni Digong na si Trillanes ang nagbenta. O ikaw din sabihin mo, si Trillanes din ang nagbenta. Which is wala pong katotohanan, mga bossing. Di po. Kaya doon po sila nalalaglag, mga kababayan eh. Doon po sila nalalaglag. Kumbaga, sa tama lang tayo at doon lang tayo sa totoo. Di po ba? Huwag tayong lalagpas doon sa walang katotohanan. Pwede maging opinion nyo yan. Kaya lang, kapag yung opinion nyo, may, kumbaga parang, alam mo yun, may mga kulang-kulang at talagang nirerekta mo doon sa tao na ikaw ang nagbenta ng West Philippine Sea. May kalalagyan po yun talaga, mga kababayan. Diba? Sabi ni Ma'am Nena Hermoso, hi Sir Mark, watching Hong Kong, ingat, God bless. Ayan. Tapos sabi ni Weng, buen dia, 123 like from Singapore. Okay, ayan. So, tayo, may hangganan tayo. Hindi yung basta banat, porkit sila hindi napapalag dahil mga senador yan, hindi napapalag dahil, kumbaga, may nasa gobyerno na ang tanging iniisip lang natin, balat sibuyas ka kapag pinalagan mo ko. Wag ganun, mga kababayan. Doon lang sa totoo. Di po ba? Sa totoo lang tayo. Nakita ko naman yung isa. Doon sa TikTok naman po, mga bossing. Kinasuhan mo ko, ganito, ganyan. Nag-opinion lang ako tapos ganito. Ano ang grounds mo? Ano ang ano mo? Ganito. Sabi ko, sure ba kayo na hindi kayo apektado? Bakit parang mga nanggagalaiti kayo? Di sana, medyo kalma lang. Usong-uso pa naman yung kalma doon sa TikTok, pero parang hindi. No? Doon sa isang vlogger na nahagip din po, mga kababayan. Ayan. Ako po mga boss, Chief Amo Sir, hindi po ako naniniwala na talagang attention seeker pa si dating Senador Trillanes. Mga bossing, talagang pagka po ang isang vlogger ini-interview si dating senador, mga kababayan, matik pinupuntahan po ng tao no? Matik. Sabi ni Josephine Ventures, president lang daw ang pwedeng gumawa niyan. Na ano ba yung ginawa ng presidente? Para wala nga, ang presidente nga natin tatahi-tahimik. Banat na ng banat sila, kaliwat kanan na ang pagbanat nila, mga kababayan. Wala pa din po ang presidente. Sa halip, tuloy-tuloy lang po ang pagtatrabaho. Di ba po, Ma'am Tita Mel Chronicles, 160 ang kanyang like. Sabi ni KK, nag-like ako, pang 144. Ayan, magbenta po. Magbenta ng West Philippine Sea, mga bossing. Tayo, mga kababayan, na itatopic natin yung about sa West Philippine Sea po, no? Although, medyo naniniwala tayo ng
bahagya kay Senator Trillanes dahil nakikita po natin, mga bossing. Nakikita natin yung mga usapan dati, kanya-kanyang bintangan eh. Ikaw, nagbenta ng West Philippine Sea. Hindi, si Trillanes yan. Kasi pabalik-balik siya doon. O tapos si dating Pangulong Duterte, ganon. Tapos banat naman si dating Senador Trillanes. Kaya lang po, ang nakikita natin mga bossing, ngayong panahon na ito, kagaya na lang po nung gentleman's agreement, mga kababayan. Di po ba mismong ang China nagsasalita dyan? Sa saglit, nagkaroon ng kasunduan. Naibalita ko po yun at naipakita ko sa inyo mga kababayan yung balita na galing sa China. Na sabi kasi tatanggalin niyang BRP Sierra Madre bakit hanggang ngayon wala pa? So ngayon ako, pag tinanong ako, nasaan yung ebidensya mo? Ayan, nadya sa screen. Di po ba? Problema sa kanila, lumalagpas po mga kababayan. Anyway, hindi din po maganda nung may mga kasuhan-kasuhan. Talagang abala po yan sa oras mga kababayan. Talagang nakakapagod. Yung imbis na may gagawin ka na lang, kailangan mo pang umatin ng mga hearing mo. At masama pa nito mga bossing, di ba? Ang masama nito, yung kapag ka medyo malayo pa. Kamusta na kaya si Kibuloy? Shout out, Kibuloy, kamusta ka na? Hindi ka na lumabas. Yan ba yung tinuturo mo doon sa iyong mga followers na mag-ugat-ugat, magtago-tago, no? Dapat ikaw ang nangunguna na magturo doon sa iyong mga followers na lalabas ka kagad. Ano kaya mangyayari dito sa mga ito? Ilan ba yung kinasuhan? Merong mga host ng SMNI, si Banat Bay, o tapos yung ibang mga vloggers. Sino kaya yung iba pa? Kasi number lang yung nakita ko eh. Sabi ni Josephine Ventures, napaniwala nga ako ni Trillanes ang gumawa. Kaya nagulat ako sa secret agreement ni Digong, sabi ni Ma'am Josephine Ventures. Si Harry Roque. Si alias Pico. Ikaw naman, mainit na nga ang ulo nila kay Picoy eh. Tapos, ganyan pa yung itsura ng mo. No? SMNIAC. Kayo na lang po ang bumasa, mga kababayan. Pangalawa natin, naku, may isinusulong itong mga DDS Klaseng iba. Ibang klase. Sabi ni Erwin Bray Mendoza, like 198 from Oslo, Norway, Filipino Narcissist Group. Shout out po sa inyo at mag-iingat po kayo dyan. Si Mr. Real Talker, yung isa. Hindi ko kilala yun, pero yun yata yung nakita ko doon sa TikTok. Kalaite eh. Ano ang ground mo? Bakit mo ko kakasuhan? Syempre, kumbaga, ipaliwanag na lang nila doon sa korte, di ba? Kasi ganun din po mga kababayan kahit ano pong salita nila dito, tuloy pa din po ang kaso, mga bossing. At hindi naman po aangat yan o uusad yan kung walang nakikitang grounds ang korte, mga kababayan.